Nasa energy emergency na ang Pilipinas. Isang malaking blackout ang posibleng mangyari. Huwag ka munang mag-scroll. Hindi ito para takutin ka. Ito ang realidad na kinakaharap natin. Noong March 24, idineklara na ang Pilipinas ay nasa nationwide energy emergency. Noong March 26, nagkaroon ng nationwide strike. Mahahaba ang pila sa mga gasolinahan. May mga taong ilang oras na naghihintay pero hindi pa rin makakuha ng gasolina. Hindi ito kayang bayaran ng mahihirap at kahit ang mayayaman ay nagsisimula ng magpanik. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nagsisimula ng maubos ang mga supply at maging ang simpleng pamumuhay ay lalong mas nagiging mahirap. Ang mas nakakatakot pa kung isang araw biglang mawalan ng kuryente ang buong Pilipinas. Wala ng internet, wala ng signal, sarado ang mga tindahan, wala ng kita. Ito ang maaaring mangyari sa hinaharap. Nagsimulang magpanik ang mga tao at para mabuhay ay baka mag-away-away pa. Mga kapatid, hindi ito parang pelikula. Maaari na itong mangyari sa lalong madaling panahon sa totoong buhay. Ito rin ay nagpapaalala sa atin. Lahat ng inaasahan mo ngayon, pera, mga resources, kaginhawaan, maaaring mawala sa isang iglap. Ang pinakamahalagang bagay na yon ay ang hindi mabuhay sa takot, kundi seryosong pag-isipan ito. Kapag gumuguho ang mundo, ano ang tunay na sandigan? Sabi ng Diyos, ako lamang ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ako lamang ang pag-asa ng sangkatauhan at higit pa rito, ako ang siya kung saan nakasalalay ang pag-iran ng lahat ng sangkatauhan. Ang mga taong taus-pusong nananampalataya sa Diyos ay nakararamdam ng tunay na suporta sa kanilang puso, pati na ng seguridad, kapayapaan at kagalakan. Gaano man kamapanganib o kagulo ang mas malawak na kapaligirang nasa labas. Ang Diyos lamang ang ating tunay na kanlungan. Habang may oras pa, bumalik sa presensya ng Diyos. Kung gusto mong malaman kung paano ka mapoprotektahan ng Diyos sa krisis na ito, mag-iwan ng comment o mag-message sa akin na gusto kong maghanap. Sama-sama nating hanapin ang tunay na daan palabas sa mga salita ng Diyos. I-share ang mensaheng ito sa mga taong pinakamahalaga sa iyo. Naway ingatan ka ng Diyos at ang iyong pamilya.